Ang card na ito ay may 100 milyon. Ito ay iniwan para sa iyo ni Chairman Xia. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka sa bangko at tingnan ang balanse. Pumunta ako dito para tingnan ang balanse. Kamusta? Anong serbisyo ang gusto mong gawin? I-check ang balance. Xia Xiaotang, bakit ikaw? Alam mo ba kung saan ito? Ito ba ay lugar para sa mga tulad mo? Ako ay isang legal na mamamayan. Bakit hindi ako pwedeng mag-transact? Kung gayon, ano po ang serbisyo na gusto ninyong gawin? I-check ang balance. Ilang pera ang nasa bulsa mo? Wala ka bang alam? Makikipaghiwalay ba si Jingran sa iyo? Kaya pumunta ka dito para manggulo? Pumili si Jingran ng mas magandang babae. Desisyon niya iyon. Anong kinalaman ko doon? May tao ba? Gusto kong mag-transact? Miss Huang, ano pong serbisyo ang gusto ninyo? Aasikasuhin ko na po kayo. Nauna ako. Bakit siya ang nauuna? Ano bang problema sa bangko ninyo? Bakit pinapapasok ninyo ang mga pulubing katulad niya? Pag-iisipan ko ulit kung magbabank pa ba ako sa inyo. Pasensya na, Miss Huang. Aasikasuhin ko na po. Xia Xiaotang, kung gusto mong mag-away, umuwi ka at makipag-away kay Jingran. Kung hindi ka aalis, tatawag na ako ng security. Bakit ako aalis? Narito ako para mag-transact. Anong transaksyon ang gusto mong gawin? Ito ay isang black card. Imposible. Tulad niya na pulubi? Paano magkakaroon ng ganyang card? Siguradong nagkamali ka ng tingin. Ma'am Xia, pwede ko bang makita ang card mo? Ito ay supremong itim na card. Walang pagkakamali. Imposible. Supremong itim na card? Sa buong Jiang City, hindi lalampas sa 3. Paano magkakaroon ng ganitong tao? Siguradong peke. Ma'am Xia, pwede ko bang i-verify? Malaking bagay ito. Bahala ka. Sandali lang po sa inyong dalawa. Ikaw talaga. Gumawa ka ng pekeng diamond card o gold card ay sige na. Pero peke ka pa ng supremong itim na card. Ang tanga mo talaga. Yung lalaki ay walang away sa akin. Siguradong hindi ako lolokohin. Ito ay Peke Supreme Black Card. Xia Xiaotang. Peke ang black card mo. Ito ay krimen. Imposible. Tingnan mo nga ang ugali mo. Ikaw pa ang may karapatang magkaroon ng Supreme Black Card. Lin Hanjo. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang presidente ng Lin Group mula sa Beijing. Ikaw? Ikaw pa ang may karapatang magkaroon ng kanyang business card? Bakit mo ako niloko? Niloko ka? Sinabi ng hayop na yon? Miss, nasaan ka? Ipapadala ko sa iyo ang address. Siye, malapit lang ako. Pupunta na ako ngayon. Kahit ang Supreme Black Card ay nangangailangan ng espesyal na key para ma-verify. Hindi mo man lang alam? Ano ka bang sales agent? Hintayin mo ako doon. Kailangan kong bugbugin ang bibig niya. Tama na. Xia Xiaotang, hindi ka ba napapagod sa pag-arte mo? Umalis ka na. Hindi ka pagod sa pag-arte. Ako'y napapagod sa panonood. Bakit ako aalis? Darating si Lin Hanjo. Ano ka ba sa tingin mo? Isang tawag mo lang darating si Lin Hanjo. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Nakakatawa talaga. Ako si Lin Hanjo. Nandito na ako. Tingnan natin kung sino ang matatawa. Ano? Ma'am Xia, ako si Hanjo. Ma'am Xia. Siya? Siya? Si Ma'am Xia? Ma'am Xia, ano ang gusto mong gawin sa mga taong ito? Bahala na sa'yo. Tama na. Huwag na nating sila pakialaman. Hayaan na silang umalis. May mga gusto lang akong itanong sa'yo. Anong problema? Shinyan? Jingran. Yang asawa mong pangit. May 100 milyon pala siya. Siya Yan. Hoy, hindi ka ba nagbibiro? Siya at ako ay kasal ng maraming taon. Bukod sa paglalaba at pagluluto, ay nagtitinda lang ng gulay. Saan siya kumukuha ng pera? Siyan yan.
Ikaw ba? Sobrang libre sa trabaho? Huwag mo kaming lokohin. Kung ang babaeng iyon ay may 100 milyon, ang tatay ko ay si Li Ka-shing. Kung gusto mo, ikaw na lang ang mag-imbestiga. Hindi ko kayo niloloko. Pagkatapos kumain, saan tayo pupunta? Ay, Jingran, bakit hindi ninyo ako pinaniniwalaan? Kung walang ibang tanong, Miss Xia, Maniniwala muna ako na totoo ang sinasabi mo. Pero, sabi mo gusto ng tatay ko na ako ang mamahala sa ilang bahagi ng negosyo ng pamilya siya. Ano-ano iyon? ang pinakamalaking kumpanya sa Jiang City, ang Xinghe Group na may halagang 100 bilyon. Kahapon ay binili ni Chairman Xia ang buong kumpanya. Ngayon, lahat ng shares ay nailipat na sa pangalan mo. Bukas ay maaari ka nang pumunta sa Xinghe Group para sa turnover. Ito ang tanda ng chairman ng Xinghe Group, ang identity ring. Xinghe Group. Nanaginip ba ako? Siyempre hindi. Ngayon, alam na ng buong Jiang City na may isang misteryosong bilyonaryo na bumili ng Xinghe Group. Sa 3 araw, magdaraos ako ng pulong ng lupon para sa lahat ng mga kilalang tao sa Jiang City na ipapakilala ang iyong pagkatao. Pupunta muna ako sa Xinghe Group para tulungan kayo sa mga gawain. Ang kotse na ito ay regalo rin ni Chairman Xia sa iyo. Sa oras na iyon, pupunta rin ba si Lu Jingran at Shin Manhe? Lu Jingran, nagdiborsyo ka sa akin dahil sa 20 milyon. Sana hindi ka magsisi. Uy, Chairman, nagbago na ang may-ari ng Xinghe Group. Ano? Nagbago na ang may-ari ng Xinghe Group. Ano? Manhe, nagbago na ang may-ari ng Xinghe Group. Ano? Nagbago na ang may-ari ng Xinghe Group. Inuutusan kita. Pumunta ka agad sa Xinghe Group. Ang pamana ng ating pamilya, ang 5 taong pulang reishi ihandog sa dakilang tao. Ano man ang halaga, kailangan nating magkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Kung ang pamilya Chin ay makakapag-IPO, depende na ito sa pagkakataong ito. Magbabago na ang Jiang City. Maghanda agad ng malaking regalo. Opo. Kapag nagbago ang Xinghe Group, ang buong negosyo sa Jiang City ay magbabago. Dumating na sa wakas ang aking pagkakataon. Uy, Sir, sasanduan ka namin agad, pangkalahatang tagapamahala siya. huwag magmadali. Hindi inaasahan. Ang Xinghe Group na minsan ay kailangan kong hangaan ay akin na ngayon. Hindi ba ito ang sikat na Jiang City na pinakaunang maputlang asawa? Iniwan ka ni Jingran. Wala nang mag-aalaga sa iyo, kaya napunta ka sa Xinghe Group para maghanap ng trabaho. Ano bang pakialam mo? Xia Xiaotang, iwalay ka na sa akin. Normal lang na maghanap ka ng trabaho, pero hindi ka dapat pumunta sa ganitong lugar. Kailan mo babaguhin ang ugali mong ambisyosa? Lu Jingran, diborsyado na tayo. Ang mga bagay ko ay wala kang karapatang pakialaman. Mali ba ang sinabi ko? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Sabihin mo nga, sa edukasyon, may diploma ka ba? Sa karanasan, may work experience ka ba? Tulad mo sa aking Genyu Group, hindi kita tatanggapin. Paano pa kaya sa Xinghe Group? Tama si Jingran. Ang pamilya Chin namin ay ang eksklusibong kasosyo ng Xinghe Group. Kung hindi, magsasabi ako ng maganda sa iyo at bibigyan ka ng trabahong maglinis ng banyo. Magpasalamat ka na kay Manhe. Magwalis sa Xinghe Group, hindi ba mas mabuti kaysa sa labas na binabagyo at arawan? Baka ikaw pa ang maging pinakamatagumpay sa inyong pamilya. Ang swerteng ito na parang pinagpala ng ninuno, bakit hindi ka magpasalamat sa kanya? Ang ganyang magandang bagay ay sa inyo na lang. Ikaw? Ako, Xia Xiaotang, may sarili akong gagawin. Wala kayong karapatan mangyalam dito. Ano ang pinapakunwari mo? Pumunta ka rito, hindi ba para gusto mo akong pakasalan ulit? Masasabi ko sa iyo ng malinaw, talagang imposible. Ako ay isang presidente na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ikaw ay nagtitinda lang ng gulay. Ang pagsama mo sa akin ay pabigat lang. Naiintindihan mo ba? Una, ako, Xia Xiaotang, pumunta sa Xinghe Group. Hindi dahil sumusunod ako sa iyo. Pangalawa, may sarili akong gagawin. Pangatlo, nakakasira kayo ng aking paningin. Umalis na kayo. Ikaw? Sandali, anong sinabi mo? May kailangan ka ba sa Xinghe Group? Isang magandang babae tulad mo ay maaaring may koneksyon sa Xinghe Group. Tama nga ikaw ay pumunta para kumuha ng basura, di ba? Ang maganda ay para sa magandang bagay, abay. Bagay nga. Xia Xiaotang, dapat may kamalayan ka sa sarili mo. Dapat matatag sa lupa.
Pagkatapos ng diborsyo natin, wala ka ng kakayahang kumita ng pagkain. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo. Talagang aso na kumakagat kay Ludong Bin. Hindi mo pa rin nakikilala ang mabuting puso. Ang dami mo ng satsat. Lalabas ba kayo ng kusa o itatapon ko kayo? Siya Xiaotang! Nabaliw ka na ba sa diborsyo? Ito ang Xinghe Group. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Mang-away dito. Siya Xiaotang, baliw ka na ba? Ah, ikaw ha? Naglakas loob kang manakit sa amin. Ano kung manakit ako? Si. Ngayon, puputol-putulin ko ang mga braso at binti mo. Bubunutin ko ang dila mo para kang mas malala pa sa kamatayan. Tulong! May tao na gumagawa ng gulo sa teritoryo ng Xinghe Group. Nasaan ang mga security? Security! Sino yan? Bakit ang ingay? Ito bang yung paraan ng pagtanggap ng bisita? Kanina, sinaktan ako ng babaeng ito. Ngayon, mabilis na palabasin ninyo siya. Ang Xinghe Group ay hindi pumapayag pagpasok ng mga taong walang kaugnayan sa negosyo. Umalis ka agad. Kahit sino ay maaaring pumunta sa teritoryo ng Xinghe Group. Malas. Sigurado ka ba? Hindi mo na kailangang itanong ang pagkakakilanlan ko. Itataboy mo na lang ako. Ikaw ay isang nagbebenta ng gulay lang. Anong status ba ang meron ka? Kita mo? Ang mga security dito, isang presensyang hindi mo kayang maabot. Sa totoo lang, ang Jiang City ay nasa ilalim ng Jianghe Group namin. Kung ikaw ay dragon dito, kailangan mong yumuko sa akin. Kung tigre, kailangan mong humiga sa akin. Pabayaan na ikaw ay isang magandang babae na walang may gusto. Tao, itaboy siya palabas para sa akin. Xia Xiaotang dati. Dahil ikaw ay asawa ko, Lu Jingran, nagbigay pa sila ng konting respeto sa iyo. Ngayon ikaw ay isang langgam na kayang durugin ng kahit sino. Bakit hindi ka humingi ng tawad kay Manhe? Baka makiusap pa ako sa kanya para hindi ka mawalan ng braso o binti. Lin Hanzhou, bumaba ka na. Aray siya, Xiaotang. Ang galing mo magpanggap. Alam mo ba kung sino si Lin Hanzhou? Siya ang panganay na anak ng pamilya Lin sa Beijing. Ang tunay na may kapangyarihan ng pamilya Lin. Sa edad na 22, dinala niya ang pamilya Lin, pumasok sa internasyonal. Ang pangalan ng isang henerasyon ng business tycoon mula sa iyong bibig ay isang insulto sa kanya. Lin Hanzhou. Siya ay palaging idolo ko at pinag-aaralan sa loob ng maraming taon. Wala pang isang larawan ang lumabas. Hindi ko talaga alam. Ano ba talaga ang dahilan niya para pumunta sa maliit na Jiang City na ito? Ayon sa mga alingaw-ngaw, si Lin Hanzhou ang bumili ng Xinghe Group. Pero ang magandang babae na ito, nag-research ng mabuti. Sayang, ang kakulangan ng kakayahan ay isang malaking problema. Kapag nakuha na namin ang pamana ng pamilya Qin ialay kay Amo Lin, sa oras na iyon, ang pamilya Qin at Xinghe Grupo ay magkakaroon ng malalim na kooperasyon. Ang pamilya Qin ay malapit nang magpapalista sa stock market. Siya ay isang magandang babae na walang may gusto. Ibig sabihin, ang pamilya Qin ay aangat ng husto. Siyempre, Mahal Xinghe Group. Hindi makikipagtulungan sa ganitong masamang kumpanya na mababa ang kalidad. ikaw ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na. Kumilos baliin ang kanyang mga binti. Itapon siya palabas. Tumigil. Tigilan mo na. Zhang Zong. Ito ang taong ito, ang gumagawa ng gulo dito. Jiang Zhong, ganito po kasi. Pumunta ako sa pamilya Lin para ibigay ang pamana. Ito ang aming pamilya Qin, na pamana na ipinamana sa henerasyon. Kapag nagkita na kayo ni Lin Zong, sana tulungan mo kami sa magagandang salita. Kayo ay gumagawa ng gulo dito. Kung masaktan ninyo ang chairman, kaya pa ninyong managot. Ang taong ito na nagtitinda ng gulay, ay palaging gumagawa ng gulo dito. Kanina pa siya mayabang, at inuutusan si Lin Zong na bumaba. Ito ay si Manager Zhang, manager ng marketing ng grupo ng Xinghe. Bago ka mamatay, makakita ng taong ganito ay wala ka ng pagsisihan. Xia Xiaotang, nagalit mo si Zhang Zong. Tapos na tayo ngayon. Talagang mahirap tulungan ang taong dapat mamatay. Sinasabi ko sa iyo, ikaw na mismo ang naghanap ng kamatayan. Huwag mo kaming idamay. Ikaw ba si Miss Xia? Ako si Lin Hanzhou, Lin Zong. Pinasundo ako para sa iyo. Tuloy po kayo. Ginoong Zhang, isang hamak na tindera ng gulay siya. Paano siya makakakilala kay Ginoong Lin? Siguradong niloko kanya. Oo, Ginoong Zhang. Talagang hindi dapat ipagkalat ang kahihiyan ng pamilya. Pero hindi kita pwedeng dayain. Ang babaeng ito ay ang dati kong asawa. 5 taon kaming kasal. Kilalang kilala ko na siya.
Isa siyang pangit na may bahay na luto at linis lang ang alam. Ginoong Zhang, huwag kang magpakatanga. Wala kang karapatang magsalita. Walang pinag-aralan. Sibakin ka. Ginoong Zhang, Lumayas ka. Xinghe Group. May mga partner na bastos at walang hiya. Masakit sa puso ko. Mula ngayon, ang Xinghe Group ay hindi na kayo tinatanggap. Ginoong Zhang, sigurado po ba kayo? Ipagtatanggol niyo ba ang maliit na sinta na ito? Sasabihin ko sa iyo, ang aming pamilya Chin ay ang long-term partner ng Xinghe Group para sa maliit na sinta na ito. Sakta ng dangal ng pamilya namin? Hindi maganda, di ba? Pamilya Chin. Ano ba ang pamilya Chin? Kahit dumating ang tatay mo, kailangan niyang lumuhod para kausapin ako. 80% ng kita ng pamilya Chin ay nanggagaling sa aming Xinghe Group. Kapag hindi na kayo nakipagtulungan sa amin, agad mababangkarote ang pamilya Chin. Naku! Ginoong Zhang, patawarin niyo na po ako sa aking kamalian. Patawarin na po ninyo ako ngayong isang beses. Kasalanan ko, hindi ako marunong magsalita. Karapat dapat akong mamatay. Patawarin na ang aming pamilya Chin. Bigyan ng isang pagkakataon. Xinghe Group ay hindi makikipagtulungan sa anumang basura na mababa ang kalidad. Simula ngayon, ang pamilya Chin at ang Xinghe Group, lahat ng partnership ay tuluyan ng tatanggalin. Kahit na yung kasalukuyang ongoing o yung nakaplano pa lang, lahat kaagad ay ititigil na agad. Ang pamilya Chin ay huwag umasang makakuha mula sa Xinghe Group ng kahit isang piso. Sino ka ba para makipag-usap sa akin ng ganyan? Kung hindi kita papatayin, ay hindi ako ang apelidong Chin. Protektahan si Miss Xia. Handang manakit ka pa, di ba? Ang Xinghe Group ay kakapalit lang ng may-ari. Ang posisyon mo bilang tagapamahala ng marketing ay nasa bingit na, di ba? Kakagawa mo lang ng isang bagay na tinatawag na pinapababa ka ni Ginoong Lin para salubungin si Miss Xia, isang kasinungalingan. Hindi ka ba natatakot na marinig ni Ginoong Lin at parusahan ka? Ikaw. Payo ko sa iyo, bitawan mo ako ngayon. Kung hindi, sasabihin ko kay Ginoong Lin ngayon din. Ginoong Lin, buti naman at nandito ka na. Ano ang sinabi ni Zhang Bin? Sabi niya kilala mo raw si Miss Xia na walang kwenta? Paumanhin, Miss Xia. Ako ang sekretarya ni Mr. Lin. Pumunta ako para kunin si MS, Xia. Hindi. Mga tao kayo mula sa Xinghe Group. Lahat kayo sira ang ulo. Ah, paano naman ninyo ginawang panauhin na pandangal ang isang matandang mukhang pangit? Tama na. Huwag makipagtalo sa magandang babae. Tara na. Manhe, ano ang gagawin natin ngayon? Isang babae. Hindi naman siguro kayang baligtarin ang langit, di ba? Pero hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para maging paborito ni Zhang Bin. Puntahan natin ngayon si Lin Hanzhou, ibigay sa kanya ang pamana ng pamilya at makuha ang kanyang pabor. Sa oras na yon, si Zhang Bin ay walang halaga sa harap ko. Tama, ang Xinghe Group ay nagpalit lang ng may-ari, tiyak na magkakaroon ng malaking pagbabago. Sa oras na iyon, si Zhang Bin bilang marketing manager ay tiyak na unang tatamaan. Kapag nakita ko na si Lin Hanzhou, tiyak na babalatan ko ang taong iyon. Chairman, simula ngayon, ako na ang inyong sekretarya. Kung may anumang bagay kayo, sabihin lang sa akin. Dahil sa inyong ama, kailangan kong ihayag ang inyong pagkakakilanlan sa harap ng lupon ng mga direktor. Sabi nila, sa ganitong paraan ay makikita ninyo ang tunay na mukha ng mga taong nasa paligid ninyo. Ngayon, kailangan ko munang pagtiisan kayo. Si. Pasok. Mr. Lin, ang panganay na anak na babae ng pamilya Chin na si Chin Man, at si Lu Jingran mula sa Genyo Group ay humihingi ng pagkikita sa inyo. Ang Xinghe Group namin ay hindi makikipagtulungan sa mga taong may mababang moral. Ang utos ni Miss Xia ay utos ko. Sige, umalis na kayo. Opo. Lumabas ka nga. Lumabas. Isa kang security guard, paano mo ako kakausapin ng ganyan? Sabi ko sa'yo, ako, hindi lang permanenteng partner ng Star River Group, kundi nagdadala rin ako ng kayamanan para sa chairman ninyo. Sa harap ng Star River Group, ano ka ba? Sinabi ng chairman namin, hindi makikipagtulungan ng Star River Group sa tulad mo. Ano? Pareho pala sa sinabi ni Xia Xiaotang. Xia Xiaotang, ikaw ba ang dahilan? Kung bakit nasira ang plano ko? Mag-ipon ka na lang ng lakas at isipin pagkatapos malugi ang pamilya Chin. Ano ang gagawin mo? Lumabas. Lumabas.
Manhe, ano na ang gagawin natin? Itanong mo sa akin? Kanino ko itatanong? Nakakainis. Maghintay na lang tayo dito. Hindi magtatagal. Ang babaeng si Xia Xiaotang ay palalabasin din. Paalam, Chairman. Paano naman si Xia Xiaotang na kayang bumili ng ganoong mamahaling sasakyan? Baka naman, may relasyon ba talaga siya kay Lin Hanzhou? Kung totoo ito, hindi pa kami hiwalay legal. Paano naman mangyayari iyon? Huwag mong kalimutan, kayo ay ikinasal sa loob ng 5 taon. Kung totoo na kilala niya ang isang malaking tao, tulad ni Lin Hanzhou, paano mo hindi malalaman? Totoo iyan. Siya ay isang ganap na tao. Saan niya nakuha ang pera? Hindi naman niya ninakaw ang pera mo, di ba? Maging anak ng pinakamayamang tao, ano ang unang gagawin? Siyempre, bumili ng bahay. Diborsyado na. Wala man lang matirahan. Ay, Nanay, si ate ba iyon? Anong ate? Ang kuya mo at itong babaeng pangit. Matagal na silang hiwalay, di ba? Wow. Ang sasakyan na ito, sigurado nga abot ng milyon. Ano? Tara, sama ka sa akin tingnan. Miss Sia, ito ang titulo ng bahay mo. salamat. Aba, ikaw ha. Ikaw itong, ang babaeng iniwan ng anak ko. Ilabas mo ang pera. Anong pera? Siya, nagpapanggap kang walang alam? Saan mo nakuha ang pera para sa kotse at bahay? Tiyak na ninakaw mo iyan sa kapatid ko. Oo nga, 5 taon kang kasal sa anak ko, pero hiwalay na kayo. Bakit mo pa ginagastos ang pera niya? Wala akong ginastos. Kahit 1 sentimo mula kay Lu Jingran. Kung ayaw mong maniwala, tawagan mo siya. Nanay, dahil ang babaeng ito ay walang hiya, kami na lang ang maghahanap. Ikaw itong walang breeding. Dahil hindi ka tinuruan ng nanay mo. Ako na lang ang magtuturo sa iyo. Naglakas loob kang manakit sa akin? Ako ang hipag mo. Dati kang hipag ko. Ang mga ginawa mo noon. Ako ang nagpasa ng sisi para sa iyo. Binayaran ko ang utang mo sa sugal. Iginagalang mo ba ako? Alam mo lang. Ang mang-insulto sa akin. Ngayong hiwalay na kami ng kapatid mo. Anong klaseng tao ka ba? Ikaw itong maliit na tuso. Alam ko na noon pa, hindi ka mabuting tao. Patuloy ang hipag mo. At pati ang biyen ng babae mo. Ibibigay mo sa akin ang titulo ng bahay. Hindi, ito ay akin. Oo. Ang sasakyan sa labas ay atin din. Ang titulong ito ay nasa kamay ko, kaya iyon ay akin. Kaya mo bang agawin mula sa akin? Natawagan ko na si kuya ko at sinabi ko na sa kanya. Darating siya agad. Darating na si kuya ko para disiplinahin ka. Xia Xiaotang, ninakaw mo ang pera ko. Bumili ng bahay at sasakyan. Ngayon gusto mo pa bang saktan ang nanay ko at kapatid ko? Hindi mo kaya? Kailan ko ninakaw ang pera mo? Kaka-check ko lang. Ang pera sa account ko lahat ay nawala. Kung hindi ikaw, sino? Sinasabi ko sa'yo, hiwalay na tayo. Ngayon, ninanakaw mo ang pera ko ay isang krimen. Nagsumbong na ako sa pulis. Kung ngayon ilabas mo ang pera at humingi ka ng tawad sa nanay ko at kapatid ko, papatawarin na kita. Kuya, siya ang nagnakaw ng pera mo. Gusto ko siyang lumuhod sa akin. Yumuko at humingi ng tawad. Ikaw, munting sinta, lumuhod ka sa akin. Lumuhod ka. Kayo lang, deserve ba ninyong paluhodin si Miss Xia? Ginoong pulis, siya ang taong ito. Ninakaw ang pera ng kuya ko. Arestuhin ninyo siya. Oo nga, ang ganyang tao dapat ilabas at barilin. Huwag siyang palampasin. Ang gwapo ng lalaking ito. Sino siya? Ang gwapo ng lalaking ito. Sino siya? Mr. Lu, ang presidente ng Zhengyu Group, si Lu Jingran, dating asawa ni Miss Xia. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo, ninakaw ni Xia ang pera mo? Oo, tama. Ang perang ginamit niya sa pagbili ng kotse at bahay. Lahat ay ninakaw mula sa akin. Ayon sa aking investigasyon, ang kabuuang ari-arian ni Mr. Lu ay 10 milyon. Tama. Ang anak ko ay presidente ng Zhengyu Group. Sa murang edad ay may 10 milyon na. Hindi ito kaya ng babaeng ito. Kung ganoon, nalutas na. Ang pagkawala ng pera ni Mr. Lu ay walang kinalaman kay Miss Xia. Ginoo, hindi ko alam ang iyong pinagmulan. Pero ang iyong sinasabi ay dapat may ebidensya. Simple lang, ang kotse na ipinarada ni Miss Xia sa harap ay nagkakahalaga ng 12 milyon. Ikaw, hindi mo kayang bilhin.
Ang binili ni MS, siya kanina, ay ang Villa number 1 ng aming Hueyo Mansion. Malamang narinig ninyo na ang alamat tungkol dito. Ito ang pinakamarangyang villa sa buong Jiang City. Nagkakahalaga ng 100 milyon. 100 million. Ngayon ko lang narinig ito. Ang taong bumibili ng 100 milyon na mansyon ay magnanakaw ng 10 milyon lang. Hindi kita binabastos, Mr. Lu. Pero ang iyong maliit na ari-arian ay hindi man lang katumbas ng barya na ginagastos ni Miss Xia. Kalokohan. Dati siya ay isa lang tindero ng gulay. Ang bagay na ito ay wala nang kinalaman sa iyo. Tinulungan kita ng mabuting loob sa investigasyon ang iyong kapatid na si Lu Qingyao. 1 linggo na ang nakaraan. 1 milyong piso ang utang sa sugal. Kahapon lang nabayaran. Saan napunta ang pera mo? Sa tingin ko, dapat mong tanungin siya. Ikaw ang nagnakaw ng pera. Pulis isinasakdal ko si Nging, Jiang Mei at si Binibining Lu Qingyao. Sadyang pinagtripan si Binibining siya. Balak naman loko ng 1 milyong piso ng magkasama. Tumanggi kami sa areglo, diretso kaming kakasuhan. Kuya ate, kuya. Alam kong mali ako. Kasalanan ko lahat. Dahil mahilig ako sa sugal. Ang utang sa sugal. Kung hindi ko mabayaran, papatayin nila ako, kuya. Ayaw kong makulong. Iligtas mo ako, Kuya Xiaotang. Ito, ibalik ko sa iyo. Hindi ko talaga alam. Wala akong alam. Iligtas mo ako. Ayaw kong makulong. Kuya, Sumama ka sa amin. Xiaotang, ginagantihan mo ako, 'di ba? Ang sama ng loob mo. Sila ang may kasalanan nito. Wala akong pakialam. Sabi ko sa'yo, bakit madali kang pumayag na makipaghiwalay sa akin? May iba ka palang lalaki. Ginoo, huwag kang maniwala sa kanya. Siya ay isang talagang cute na babae. 5 taon kaming kasal. Marunong lang maglaba at magluto. Walang amor, walang taste. Ang bagay na ito, hindi na kailangan pang mag-alala si Ginoong Lu. Ang iyong ina at kapatid na babae ay naghihintay sa iyo. Xiaotang, kakahiwalay mo lang sa akin. Kasama mo na agad ang lalaking ito? Wala ka bang konsensya? Hindi pa tayo hiwalay. Kasama mo na si Qin Manhi, nagkakasama kayo. Wala ka bang konsensya? Para iyon sa aking karera. Sa madaling salita, iba ako sa iyo. Miss Xia, sana huwag mong sisihin ang aking pagpapasya. Wala yon. Bakit ka pumunta? May kailangan sa iyo ang iyong ama. Kailangan mong sagutin ang tawag. Uy, tatay. Anak Yong, nangyari lang. Narinig ko na isang maliit na presidente ng Tianfang. Naglakas loob na apihin ang anak ko. Naghanap ako ng blind date para sa'yo. Anak, siguradong tipo mo yan. Pumunta ka na agad. Kakahiwalay ko lang, tay, anong blind date? Ayaw ko. Wala nang usap-usap. Ang hirap bang humanap ng asawa? Ang makikipag-blind date sa'yo ay si Chang Tianqi. Chang Tianqi. Ayaw ko, tay, hindi ako pupunta sa blind date. Kilala niyo po? Kaklase ko siya noong high school. Ang lugar ng blind date ay sa Restaurant 101. Ang unang bagay pagiging pinakamayaman ay ang mag-blind date. Pero ang makikipag-blind date sa akin ngayon ay kaklase ko noong high school. Inutusan po kayo ng inyong ama na dalhin ang listening device na ito para maiwasang mabigo ang iyong blind date. Sasama siya sa iyong blind date. Susunduin kita pagkatapos ng kalahating oras. Man, si. Chang Tianqi. Matagal na tayong hindi nagkita. Siya Xiaotang. Ako ito. Bakit ka nandito? Ako ang blind date mo ngayon. Sabi ng tatay ko, ang taong makakapagbago ng kapalaran ng pamilya namin. Ikaw. Ako dapat. 10 taon na tayong hindi nagkita, di ba? Oo nga. Dahil dito ka rin para sa blind date. Diretso ko nang sasabihin. May bahay ka ba? May kotse ka ba ngayon? Magkano ang sweldo mo sa isang buwan ngayon? Alam mo naman, ako ay isang dekalidad na lalaki. Kaya pakasalan mo ako. Hindi ganoon kadali. Sa madaling salita, bahay at kotse. Ikaw dapat ang magbigay. Ang bahay ay hindi pwedeng nasa suburbs. Kailangan hindi bababa sa 500 square meters. Ang kotse naman, hindi rin pwedeng mura ang bilhin.
Ang sobrang murang kotse, nakakahiya sa akin kapag pinalabas ko. Kailangan ng isang lalaki ang kanyang dignidad. Saka, ang bahay at kotse ay dapat walang utang. Sinasabi ko sa iyo, ang aking pagkatao ay hindi talaga pumapayag, na ang aking partner ay may loan record. At saka, pagkatapos ikasal, ako ang masusunod. Unang taon. Dapat manganak ka ng isang lalaki para sa akin. Ikalawang taon. Dapat manganak ka ulit ng isang lalaki, dahil mahal ko talaga ang mga lalaking anak. At saka, kailangan ko pumunta sa club isang beses bawat linggo. Hindi mo dapat kontrolin ang aking personal na buhay. Hindi ko pa natanong kanina. Ano ang kasalukuyan mong trabaho? Ako. Nagbebenta ng gulay. Nagbebenta ng gulay. Ikaw, isang nagbebenta ng gulay. Bakit ka sumama sa blind date? Hindi ako. Anong ikaw? Magkano ang kinikita mo sa isang buwan sa pagbebenta ng gulay? Kumikita ka ba ng 8,000 pesos sa isang buwan? Sinasabi ko sa'yo, ngayon, sa isang buwan, para sa fitness, gumagastos ako ng 8,000. Ikaw na mahirap, bakit ka nakikipag-date? Sayang lang sa oras ko, hindi ba ito? Chang Tianqi. Umupo ka. Umupo ka. Sampung taon na tayong hindi nagkita, Chang Tianqi. Pwede bang mag-usap tayo ng maayos? Hindi. Siya Xiaotang. Sasabihin ko sa'yo. Mas mabuti pang itago mo sa sarili mo, ang katotohanang minsan kitang niligawan. Dahil nahihiya ako. Hindi ko alam. Anong dahilan ang ginamit mo para kumbinsihin ng tatay ko? Pero sasabihin ko sa'yo, tayong dalawa. Talagang imposible. Walang hiya. Talagang walang hiya. Siya Xiaotang. Lakas loob mo akong pag-alitan? Hindi kita pinagalitan. Talagang hindi ako. Siya Xiaotang. Akala mo hindi kita kilala? Ngayon, wala nang may gusto sa'yo, at babalik ka na naman sa akin? Babae kang ganyan. Umalis ka na agad dito. Hindi ako aalis. Naghihintay ako ng sasakyan. Pasensya na. Kailangan kong umupo rito. Naghihintay ng sasakyan? Anong sasakyan? Karito ng gulay. Nakikita mo ba? Ito lang ang sasakyan. Nabagay sa aking aura. Kung wala nang iba, aalis na ako. Miss Xia, ang Villa number 1 ng Huayue Mansion na binili ko para sa iyo. Pinapalinis ko na ito. Ngayon, ihahatid ko kayo doon. Sige, tara na. Villa No. 1 ng Huiyu Mansion. Ang ibig mong sabihin ay, yung 100,000,000. Villa No. 1. Paano ka binigyan ni Mr. Xia ng isang napakapangit na date? Anong tao? Kapag tumayo sa harap ng aming Secretary Lin, lahat ay mapapahiya. Si Xiaotang. Xiaotang. Sa totoo lang, kanina. Nagbibiro lang ako. Yung mga sinabi ko, lahat ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay mabuti ang pagkatao. Sa tingin ko, tayong dalawa ay bagay sa isa't isa, di ba? Sa tingin ko, hindi kasi mayroon akong anak na babae. Ayaw mo sa babae. Sinasabi ko sa'yo, gusto ko talaga ang mga anak na babae. At saka, sinasabi ko sa'yo, pagkatapos nating magpakasal, ako na lahat sa gawaing bahay. At ikaw ang priority. Aalagaan kita ng maayos. Tingnan mo, tayo. Pwede pa ba tayong mag-usap? Sa tingin ko, hindi bagay kasi. Hindi ka karapat-dapat. Xiaotang, huwag kang umalis. Hintayin mo ako. Xiaotang. Xiaotang. Isama mo ako. Saan ka pupunta, Xiaotang? Chairman, ang Xinghe Group ay naghahanda ng isang proyekto ng Happy Valley na nagkakahalaga ng 500 million angas. Kailangan ninyong kumpirmahin ang lokasyon ng development. Dito na lang. Sige, aayusin ko na ngayon ang demolition. Oo nga pala, ang mga kumpanya sa Jiang City na may kaugnayan sa konstruksyon, lahat ay nag-aagawan sa proyektong ito. Marami ng tao sa lobby sa baba. Gusto ba ninyong tingnan? Hindi na ikaw ang ganap na responsable dito.
ang pulong ng lupon bukas una, ipapahayag ang inyong pagkakakilanlan ikalawa. Kumpirmahin ang kasosyo para sa proyekto ng Happy Valley. Si? Zhao Shuai, sa tingin mo ba magtatagumpay ako? Ang Xinghe Group ay nagpalit lang ng may-ari at naglabas ng isang malaking proyekto na nagkakahalaga ng 500 milyon. Kung makakasama natin sila, kahit na ang mga natira, kikita rin tayo. Pangkalahatang tagapamahala, Lo. Napakabata mo pa, pero naitatag mo na ang Genyu Group. Naniniwala ako na ang Xinghe Group ay tiyak na makikita ang iyong kahusayan. Kung makakasama natin ang Xinghe Group, ang Genyu Group ay tataas ng husto. Siya Xiaotang. Siya Xiaotang. Parang multo ka talaga na ayaw mawala. Sinundan mo ako hanggang sa Xinghe Group. Siya Xiaotang. Hiwalay na kayo ni pangkalahatang tagapamahala, Lo. Alam ko, tiyak na hindi ka pa nakontento. Kasi si pangkalahatang tagapamahala, Lo, ay isa ng group president na nagkakahalaga ng 10 milyon. At ikaw ay isang tindero lang ng gulay. Ngunit iyan ang katotohanan. Kaya pinapayuhan kita, mas mabuting tanggapin mo na ang katotohanan ng maaga. Ako. Tigil. Alam ko kung ano ang sasabihin mo. Gusto mo lang akong pakasalang muli, di ba? Sinasabi ko sa iyo, talagang imposible iyan. Gusto kong sabihin, hindi ako pumunta para sa iyo. Anong kunwari mo? Simula nung naghiwalay tayo, lagi mo akong ginagawa ng problema. Una, kumuha ka ng lalaki na magpanggap para magselos ako. Tapos, ipinakulong mo ang nanay ko at kapatid kong babae para magmakaawa akong makipagbalikan sa'yo, di ba? Ang dumi ng pagkatao mo. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Siya Xiaotang. Si General Manager Lo ay makikipagtulungan sa Singa Grupo, makikipag-partner. Sa oras na yon, buong Jiang City ay hahangaan siya sa kanyang kakayahan. Tiyak na hahangaan siya ng marami sa hinaharap. At ikaw, ay isang ordinaryong tao na walang silbi, hindi karapat-dapat sa kanya, magiging bahid lang sa kanya. Kaya, kayo rin ay pumunta para humingi ng partnership sa Happy Valley. Ang sama ng balak mo. Ang lalim ng investigasyon. Ano? Gusto mo bang manggulo? Sasabihin ko sa'yo, Xia Xiaotang, maaaring walang talento ang isang tao pero hindi dapat maging masama. Ngayon, lumabas ka na. Kung hindi itatapon ko lahat ng gamit mo, umalis ka. Nasumbatan ako ng walang dahilan. Ang sama ng kapalaran ko. Lu Jinggrand. Bukas sa pulong ng lupon. Malalaman mo ang lahat. Uy, Secretary Lin, anong problema? Chairman, si Lu Jingran ng Genyu Group ay dumating para humingi ng partnership. Gusto niya ng 30 million pesos na bahagi ng partnership. Pumayag po ba kayo? Payagan mo na siya. Ito na lang ang kabayaran para sa kanya at sa anak natin. Sige, sa board meeting bukas, ipapahayag ko ito. Ah, siya nga pala, may isa pa akong bagay. Kailangan mong pumunta sa istasyon ng pulis para palayain ang kapatid ni Jingran at ang kanyang ina. Huwag na silang pahirapan. Nalaman ko na kayo ni Ji Lu Jingran ay hindi pa opisyal na diborsyado. Ito, kailangan ko bang asikasuhin para sa inyo? Hindi na. Naakit lang siya pansamantala. Sa totoo lang, mabuti naman siyang tao. Lu Jingran, tayo ay mag-asawa pa rin. At saka, ayaw kong si Nian ay lumaki sa hindi kumpletong pamilya. Xia Xiaotang, medyo tapat ka pa rin pala. Pero ang pagmamahal na ito ay napunta sa maling tao. Kailangan ko pang tulungan ka. Bakit ka nandito? Hindi ba ikaw ang nag-utos sa akin na umalis ng bahay? Sinabi sa akin ni Qin Manhe ang lahat. Dahil sa'yo, na-offend mo ang Xinghe Group. Kaya tayo pinalayas ng ganyan. Alam mo ba? Dahil lang sa'yo, hindi ko makuha ang kontrata sa kanila. Lu Jingran, 5 taon tayong magkasama. Bakit naman ganyan ka naniniwala sa sinabi ni Qin Manhe? Hindi ako maniniwala kay Manhe na tumutulong sa akin. Maniniwala ba ako sa'yo? Alam mo ba? Dahil sa'yo, napahamak ako. Kailangan kong humingi ng tulong kay Manhe. Alam mo ba kung gaano kalaki ang natalo ko? Ako ang chairman ng Xinghe Group. Ako na ang iyo. Hindi mo na kailangan humingi ng tulong sa iba. Hindi ba gusto mong pumunta sa pulong ng board ng Xinghe Group bukas?
Eto. Isama mo ang anak nating babae bukas. Ikaw ang chairman ng Xinghe Group? Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ang Jade Emperor? Sa ganitong pagkakataon, nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Xia Xiaotang. Alam mo ba, ano ang sinasabi ng mga tao sa labas tungkol sa akin? Sabi nila, si Lu Jingran ay nagpakasal sa isang walang kwentang tao. Yung iba, may mabait na asawa. Ang asawa nila, mabilis umunlad ang negosyo. Ikaw, 5 taon na tayong kasal. 5 taon. Wala kang naitulong sa akin. Ngayon, hiwalay na tayo. Idadamay mo pa ako, di ba? Ikaw ang pinakamalaking bahid sa buhay ko. Bakit mo kinuha ang litrato ko? Hindi ka karapat-dapat. Hindi pa tayo hiwalay. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong gamitin itong paraan para hindi kita hiwalayan, di ba? Maghiwalay na tayo. Hihiwalayan mo ako? Ikaw naman ang may gusto ng hiwalayan, di ba? Bukas, ang pulong ng lupon ng grupo ng Xinghe. Pwede mong isama ang anak natin. Para itong kabayaran ko sa iyo. Walang pag-unlad ang kakayahan mo. Pero ang husay mo naman sa pagsisinungaling, tumaas. Kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala. Dapat sana'y magsasabi ako sa iyo ng totoo. Pero wala na akong pagkakataon. Hindi ba gusto mong magdiborsyo? Papayag na ako. Diborsyo, di ba? Bukas, kita tayo sa civil registry. Siya, ikaw ang nagsabi niyan. Xia Xiaotang, simula ngayon, hindi na tayo mag-asawa. Ayaw na kitang makita pa, at lalong hindi ko gusto na si Nian Nian ay may isang inang katulad mo na sana'y magsinungaling. Oy, ikaw, walang kwenta. Sa wakas, may kamalayan ka na sa sarili mo. Hindi ka bagay kay Jingran. Si Jingran, pagkalipas ng ilang panahon, pakakasalan niya ako. Ang mga taong katulad mo ay walang karapatang dumalo sa kasal namin. Wala. Ang natitira mong buhay, malamang walang may gusto na. Tara na. Miss Xia. Miss Sia, Ano bang ginagawa ng babaeng ito? Miss Xia. Ito ang pinili ko para sa iyo. Mga kandidato para sa iyong mapapangasawa. Sa pagkakataong ito, dapat ay maging maingat ka. Huwag nang magkamali na mapagkamalan ng peke sa tunay. Anong ibig mong sabihin? Xia Xiaotang, anong relasyon mo sa mga lalaking ito? Sinisiraan mo ako, di ba? Mr. Lu, gusto naming uminom ng alak sa kasal. Siyempre, malugod naming tatanggapin. Kasi hindi kami tulad ng iba. Galing sa maliit na pamilya. Kuripot. Ako ang panganay na anak ng pamilya Chin. Naglakas loob mo akong laitain? Ayaw mo nang mabuhay? Pamilya Chin, ano ba sila? Ikaw, gago ka! Tama na. Tigilan na natin to. Hindi ka bagay sa kanya. Sobrang layo ng agwat nyo. Nakakagalit. Sino ba talaga yung gago na yan? Malalaman ko. Pagsisisihan niya ang araw na ipinanganak siya. At iyang si Xia Xiaotang. Nag-imbita ng maraming artista. Akala niya makakalamang siya sa akin? Tinatawag pa siyang Miss Xia. Nakakatawa talaga. Yung invitation ng Star River Group, sabi mo. Pwede bang peke yun? Bakit mo itinatanong yan? Ang invitation ng Star River Group, may espesyal na pulang selyo. Hindi yun pwedeng peke. Pero yung sasakyan na sumundo sa kanya ay galing sa Star River Group. Xia Xiaotang, talaga bang niloloko mo ako? Anong chairman ng Star River Group? Chairman, ang pulong ng lupon para sa inyo ay magsisimula na. Pumasok na tayo. Seng, Si. kumusta? Pakipakita ang invitation. Ako ang binibini. Hindi ba ako makapagbigay ng 2 invitation sa iyo? Pasok. Xia Xiaotang, bakit kayo naglakas loob pumunta dito? Naghahanap kayo ng gulo.
Sinampal mo na naman ako. Ang sinumang walang galang kay Miss Xia sampalin. Buisit! Ngayon, malalaman mo kung ano ang mangyayari sa'yo kapag ginagalit mo ako. Naghahanap ka ng gulo. Magsisimula na ang pulong ng lupon. Bawal ang ingay. Kung hindi, mawawala ang inyong kwalifikasyon. Mai, tama na. Xia Xiaotang, anong ginagawa mo dito? Wala ka talagang invitation. Paano ka nakapasok? Ngayon, ang Star River Group para sa bagong chairman pulong ng lupon na idinadaos. Itong dalawang walang silbi. Ang isa ay magandang nagtitinda ng gulay. Ang isa ay isang gwapong hindi kilala. Sila dalawa. Baka hindi nila alam kung ano ang hitsura ng invitation. Hindi nila alam. Oo nga. Xia Xiaotang. Hindi mo naman gagamitin ang dalawang peking imbitasyon para pumasok, di ba? Sa tingin mo ba, ang mga tao ng Xinghe Group ay papapasukin ka? Ito ay personal na pinirmahan ng CEO, espesyal na imbitasyon. Ano? Pinirmahan mismo ng chairman? Oo. At ang mga pinirmahan mismo ay ang dalawang ito lang. Sige, pasok na. Paano ka nagkaroon ng espesyal na imbitasyon? At ibinigay pa sa dalawang walang kwentang ito? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Kapag nakuha natin ito, ang partnership natin sa Xinghe Group ay napakadali na lang. Ibinigay sa akin ni Xia Xiaotang ang imbitasyong ito. Paano nangyari iyan? Xia Xiaotang, sino ka ba talaga? Ano ang itinago mo sa akin? Ako si Xia Xiaotang. Palagi naman. Ang pulong ng board na ito ay inorganisa ng Xinghe Group. Kamakailan lamang nagbago ang may-ari ng Xinghe Group. Tiyak na lahat ay nagtataka. Sino kaya ang bagong may-ari ng Xinghe Group? Buti naman! Sa wakas, makikita ko na si Lin Hanzhou. Siya ang lagi kong hinahangaan. Ang ganitong negosyante, hindi ko talaga alam anong uri ng babae ang karapat-dapat. Lin Hanzhou. Dumating pa siya mula sa kabisera. Ibig sabihin, sa Jiang City, mayroon siyang gustong makuha. Kung susundan natin ang kanyang yapak, ang pera ay madali lang makuha. Tama. Mula nang si Lin Hanzhou sa edad na 22 ay pumalit sa Lin Corporation, wala pa siyang nabigong investment. Pero itong maliit na Jiang City, hindi ko talaga alam kung ano ang nakikita niya dito. Gayunpaman, bago ako umalis, pinagbilinan ako ng tatay ko na dapat makipag-ugnayan ng mabuti sa taong ito. Kung makakapag-IPO ang pamilya Qin, ay depende sa kanya. Xia Xiaotang, kahit nahiwalay na tayo, gusto ko pa ring payuhan ka. Ang mga dadalo sa pulong ng lupon ngayon ay mga importanteng tao sa Jiang City. At kasama na rin si Lin Hanzhou mula sa Beijing. Pinapayuhan kita. Huwag kang gumawa ng gulo sa likod para hindi mo ako ma-drag down. Xia Xiaotang, yung dating asawa ni Amo Lu na sinasabing matanda. Mukhang si Amo Lu sa kanyang dating asawa, may natitira pang pagmamahal. Ang lugar na tulad ng Xinghe Group ay payag siyang dalhin siya rito. Itong magandang babae, malamang ay natatakot sa pangalan ng aking tiyuhin, Lin Hanzhou. Natatakot na nanghina ang tuhod. Anong tinatawa mo? Gago? Manahimik ka. Ngayon, tawagin natin si Ji Lin Hanzhou sa entablado. Chin Manhe, wala akong apo na kasing pangit mo. Ikaw? Ikaw si Lin Hanzhou. Ikaw ang chairman ng Xinghe Group. Pasensya na, nabigo ko kayo. Ang chairman ng Xing Group, ibang tao. Ako lang ang sekretary niya. Ang pagpapagawa sa business tycoon na si Lin Hanzhou na maging sekretary niya, sino ba talaga ang chairman na ito? Ang pamilya Chin ay immoral, dapat magbayad ng halaga. Qin Manhe, anong gulo ang ginawa mo sa labas? Ngayon, ang Xinghe Group ay gagawin ng lahat para sirain ang pamilya Qin natin. Sino ba ang nagalit mo? Tay, hindi ako ang may kasalanan ngayon. Lahat ito ay dahil kay Lin Hanzhou. Siya! Ano? Lin Hanzhou? Pinagalitan mo siya? Kung hindi ka humingi ng tawad sa kanya ngayon, hintayin mo na lang ang pagbagsak ng pamilya Qin. Tapos na! Tapos na lahat! Lu Jinggrang. Ngayon, nagsisisi ka na ba? Xia Xiaotang, hindi mo kailangang maghiganti sa akin sa pamamagitan ng paglapit kay Lin Hanzhou. Lalo mo lang akong naiinis sa'yo. Oo, pagkatapos nating maghiwalay, galit ka sa akin. Pero wala akong ginawang mali. Wala kang ginawang mali. Ang ibig mong sabihin, nag-cheat ka sa ating kasal. Ako ang may kasalanan. Tama na. Anong silbi ng sinasabi mo ngayon? Kung talagang nirerespeto mo ako, hindi mo dadalhin ang lalaking ito para magyabang sa harap ko.
Nirerespeto kita. Nirerespeto mo ba ako? Noong kasal tayo, may iba ka. Hindi pa tayo hiwalay saan mo ako inilalagay. Xia Xiaotang, sa madaling salita. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ang lalaking tulad ni Lin Hanzhou, hindi mo siya kayang kontrolin. Malayo kayo sa isa't isa. Laruin ka lang niya, Lu Jingran. Bakit ka ganyan kataas? Para maliitin ako. Bakit kita dapat respetuhin? Tingnan mo ang mga narito. Sino sa kanila ang hindi mas mature kaysa sa iyo? Sino ba ang hindi mas elegante kaysa sa iyo? Ako ay isang direktor ng Zhengyu Group. Si Lin Hanzhou ay bata pa. Siya ay isang business tycoon. At huwag nang banggitin pa ang chairman ng Xinghe Group ay isang maladyos na figura. Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw at kami ay hindi talaga magkapareho ng antas. Naiintindihan mo ba? Ipinapahayag ko. Ang bagong chairman ng Xinghe Group ay Binibining Xia Xiaotang. Imposible ito. Sinabi ko na sa iyo dati. Ikaw, bagay ka sa kanya? Sobra kang umangat. Huwag kayong magpalinlang sa kanya. Peke siya. Zhang Zong, anong sinabi mo? Peke siya. 2 pulis. Ako si Zhang Bin, tagapamahala ng pagmemerkado ng Xinghe Grupo. Nagtiis ako at nagtago ng maraming taon. Sa wakas nahanap ko na ang ebidensya. Ako ay nagbibigay ng ebidensya. Xia Xiaotang ay nagpapanggap na chairman ng Xinghe Group. Dalhin siya. Tumigil. Sinong maglakas loob na gumalaw? Chairman, ikaw ba? Wala kang karapatan. Pweh. Xia Xiaotang, payo ko, umamin ka na. Ayoko na si Nian ay magdusa na may ina naman loloko. Sinong maglakas loob? Ito ay ang Xinghe Group, ang singsing na para lang sa chairman. Lumitaw na ang singsing. Mukhang tama na ang pagkakakilanlan. Wow! Siya pala talaga ay ang chairman ng Xinghe Group. Hindi ko inaasahan na ganito siya kabata at maganda. Kung gayon, hiwalay na siya kay CEO Lu. Siya ay single, ako ay single din. Kaya may pagkakataon pa ba ako? Xia Xiaotang, sobra ka na talagang may sakit. Wala nang gamot. Hanggang ngayon, kailangan mo pa bang gumawa ng peking singsing para lokohin ang lahat? Huwag kayong maniwala sa kanya. Palagi siyang nagsisinungaling, walang hiya, walang konsensya. Kaya, paano mo nakuha ang singsing na ito para patunayan ang iyong pagkakakilanlan? Sa tingin ko, ninakaw mo ito. Eddie, isa kang tindero ng gulay. Paano mo mapapatunayan na totoo ito, na hindi mo ito peke? Sa inyong lahat, matagal na akong nasa Xinghe Group ang singsing ng chairman, paano ko di makikilala? Ito lang? Malinaw na peke ito. Si Ji Zhang ay nakasaksi sa paglago ng Xinghe Group, ang sinabi niya, tiyak na tama. Oo nga. At nagpapanggap pa bilang chairman. Mukhang basurero yata. Kahit anong kalat, pinupulot niya. Nagpapanggap na ito ang pinakamahalagang singsing. Kapulis, arestuhin niyo na siya. Ang ganitong tao ay hindi dapat narito. Oo nga, mahal ang oras ko. Bawat segundo ay may bayad. Ang malas. Kilos na. Tigil! Bigyan mo ako ngayon ng kopya ng DNA test report ng chairman at ni Mr. Xia. Gusto ko yan sa loob ng 3 minuto. Opo, Ginoong Lin. Ito ay mula sa Jiang's, ang pinaka-authoritative na institusyon. Sertipiko ng paternity test. Ang posibilidad ng dugo ni Xia Xiaotang at Xia Qian ay 99%. Kumpirmado na si Xia Qian ang tunay na ama ni Xia Xiaotang. Imposible. Tapos na. Tapos na lahat. Ang report na ito ay pwedeng peke. Jiang Bin, isipin mo muna kung gaano ka kabigat bago ka magsalita ng malaki. Lin Hanzhou, mas mag-ingat ka sa sarili mo. Kaya pala sobra mo siyang inaalagaan. Mukhang marami kang inalagaan sa kama. Ang galing ng acting yung dalawa. Nakakatuwa talaga. Tama. May thumb ring, may DNA pa. Ang dami niyong props Susunod, hindi naman kayo magdadala ng matandang siya, na parang Diyos, no? Kaya nga. Na-notify ko na si Mr. Xia. Darating si Mr. Xia sa loob ng 10 minuto. Tingnan natin kung paano kayo hihingi ng tawad. Sige. Hintayin natin at tingnan. Kailan darating si Lolo Xia? 9 minuto at 40 segundo pa. Bakit hindi pa siya dumarating? Kuya Pulis, dali, arestuhin na silang dalawa. Dumating na si Lolo Xia. Ano? Si Lolo Xia talaga ang kanyang ama. Paano naging posible? Lolo Xia, talaga bang siya ang biyenan ko? Sino ang nang-api sa aking anak? Lumabas ka. Babaliin ko ang kanyang mga binti. Lolo Xia! Lahat ay itinuro sa akin ni Zhang Bin. Pakiusap, maawa kayo sa akin, huwag ninyo akong patayin.
Ikaw ay nasasangkot sa maraming mga kaso ng pandaraya, panunuhol, at pangungurakot. Ngayon, arestuhin ka namin ayon sa batas. Dalhin na. Bitawan mo ako. Maghintay kayo, lakad. Pasensya na, Xiaotang. Dati, matigas ang ulo ko. Patawarin mo ako, pwede ba? Dati, sinabi ko sa iyo ng maraming beses. Kahit isang beses hindi ka naniwala, at dinala mo pa ang babaeng tulad ni Chin Manhe. Para inisin ako. Patawarin mo ako, okay? Kahit hindi para sa akin. Para sa ating anak na babae. Hinihintay pa niya tayong umuwi. Nakakadiri. Anak. Anak. Diborsiyado ka na, di ba? Yung ipinakilala ko sa'yo dati, hindi rin maaasahan. Pero, sa tingin ko, bagay kayo ni Shaolin. Nagbibiro ka, manong siya. Anak, makakilala ng lalaking totoo sa'yo. Napakahirap. Mangara, anak. Hanjo. Kung hindi mo ako tatanggihan. Oh. Pero diborsyado ako at may anak ako. Tara, sabay nating sunduin si Nian Nian pa uwi. Sisiguraduhin kong magiging isang mabuting tatay ako. Yan, isasama kita. Kailangan kitang ilipat ng eskwela. Tara, tingnan natin ang in-order nating bahay malapit sa eskwelahan. Okay lang? Nanay, sinabi mo pa, nakatulog ako kaninang umaga. Bakit mas tamad ka pa sa akin? Na-delay ang pagtingin ko sa bagong bahay. Na-delay ang paglipat ko ng eskwela. Nian. Ang antok na antok ko talaga. Huwag mo na akong sabihin. Tingnan mo, hindi man lang ako nagpalit ng damit. Sumama na lang ako sa'yo. Di ba? Ganito. Kung maging top ka sa inyong grade, bibigyan kita ng isang malaking sorpresa. Okay? Talaga? Nanay, pero para sa isang matalinong estudyante tulad ko, ang pagiging top ay hindi naman mahirap. Ikaw talaga. Pero nanay, ano ang maibibigay mo sa akin? Sige. Kung maging top ka, ililibre kita ng masarap na pagkain. Okay lang? Masarap na pagkain? Sige. Tara, tingnan natin ang in-order nating bahay, malapit sa eskwelahan. Kakaiba. Kahapon, nakipagkita na ako kay Director Chu at nagkasundo kaming magkita sa entrance. Bakit wala siya? Tandaan mo, ngayon, may malaking tao na darating sa ating subdivision. Kailangan nating maging sobrang alerto. Kung magagalit ang taong ito, ikaw ang sisisihin. Naiintindihan mo ba? Bahala na. Walang sumasagot, pumasok na lang tayo. Teka, ano ba ang trabaho nyo? Ito ay isang luxury mansion. Sales office ng landing. Bawal pumasok ang mga hindi dapat. Umalis na kayo. Kukuha kami ng bahay. Hindi kami basta-basta. Isasama ko ang bata para kunin ang bahay. Papasukin mo ako. Ikaw ba ay si Siatang? Ako nga. Kilala mo? Kilala na kilala. Ako ay dati niyang suki sa tindahan ng gulay. Kaya. Si Bawan pala ay nagtitinda ng gulay. Kasinungalingan. Ang inay ko ay napakagaling. Napakagaling? Ate Siatang, yumaman ka sa pagtitinda? O nagbukas ka ng sangay? Bawaan, tama na. Ate, hindi ito lugar para sa iyo. At sa bata, pumunta kayo sa ibang lugar. Appointment ako. Sa inyong Director Chu. Para tingnan ang bahay. Ay, ewan. Mukhang totoo yata. Mayroon itong selyo ni Director Chu. Mukhang totoo nga. Pero hindi dapat. Ang suot niya ay hindi mukhang importante. Ngayon, pwede na ba kaming pumasok? Oo, mga ginoo. Ngayon, pwede na ba kaming pumasok? Anong nangyayari? Tanghaling tapat, ang ingay naman. Chief, itong mag-ina, may dala silang permiso para kunin ang bahay mula kay Director Chu. Sabi nila, kukunin nila ang bahay. Pipilitin pumasok. Tingnan niyo po. Peke ang permiso na ito. Bulag ba kayo? Hindi nyo makita? Totoo o peke? Hindi nyo masabi? Okay. Si Director Chu, ngayon lang nag-text. Sabi niya, magdadala siya ng isang VIP para pumili ng bahay. Kaya tayo dapat maging sobrang alerto sa pagtanggap. Itong magandang babae, ewan ko kung saan nakuha balitang lihim. Gumawa siya ng peking permiso para manloko ng bahay. Oo. Chief, naalala ko dahil sa sinabi mo. Siya ay isang tindero ng gulay. Madalas siyang maghatid ng gulay sa kusina ng opisina ng bahay. Malamang, narinig niya ilang lihim na balita. Oo, siya ay isang ordinaryong tindero ng gulay. Bumalik ka na lang sa pagtitinda ng gulay mo, ayos lang ba? Huwag mo kaming bigyan ng problema, mas madali para sa amin ganito.
Yung tungkol sa peke mong permit, hindi ko na iimbestigahan. Ano sa tingin mo? Totoo naman talaga ang permit na ito, sabi ninyo peke ito at ginawa pa ninyong toilet paper. Hindi ba ninyo naisip kung totoo ito? Kung gayon, tapos na kayo. Miss, dahil sa iyong ina na walang-wala gusto mo pa ng tunay na permit, eh di dapat nakatira ang anak ko sa palasyo. Ano ba yang biro? Talagang mapanglait ka. Anong sinabi mo? Sabi ko, ang seguridad ng subdivision na ito, napakahina ng hangin, kailangan ng bagong dugo. Ikaw, Anong problema ko? pinagbigyan ka na ng kapitan, pinatawad ka na. Makipagtulungan ka naman sa amin. Maganda. Kung magpapatuloy ka sa pagkukunwari, huwag kang magtaka kung hindi kami magiging magalang. Tatawag ako sa Director Chu ninyo. Para personal niya akong sunduin. Ikaw kilala mo talaga si Director Chu. Huwag kayong magpadaya sa probinsyanong ito. Si Director Chu ay kilala rito bilang isang ahente ng marangyang ari-arian at eksperto sa edukasyon. Lahat ng may anak ay alam ang reputation niya. Ang babaeng ito ay nagpapanggap pa na malakas. Akala niyo ba kami madaling lokohin? Tama ang kapitan. Ngayon, kung talagang kaya mo makipag-ugnayan kay Director Chu, luluhod ako at hihingi ng tawad. Pero kung hindi mo siya makontak, ikaw ang mananagot sa kaguluhan. Maliban kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad sa akin. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at ipapahuli kayo. Mami, nasagot na ba ni Director Chu ang tawag? Pasensya na. Ang tawag na iyong ginawa. Ay hindi pa nasasagot. Anong nangyayari? Ate, luluhod at hihingi ng tawad? O sa presinto kayo? Pumili ka. Tandaan, huwag kang magpabaya. Kung magagalit ang importanteng taong ito, palalayasin kita ng walang awa. Opo. Ngayon, may isang Director Zeng akong sasalubungin. Maari ka nang umalis. Tinawagan ako ni President Xia. President Xia, dumating na po kayo at ang inyong anak. Nanay, nasagot na ba ni Director Chu ang tawag? Pasensya na. Ang numerong iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi sumasagot. Anong nangyayari? Ate, luluhod ka ba at yuyuko o sa presinto? Ikaw na ang pumili. Tandaan mo, huwag kang magpabaya. Kung hindi masisiyahan ang mahalagang taong ito, papalayasin kita. Walang awa. Opo. Ngayon, may isang Director Zeng na kailangan kong salubungin. Sige, magtrabaho ka na. Tinawagan ako ni President Xia. President Xia, nakarating na po ba kayo ng anak ninyo? Kumusta? Naisip mo na ba? Tapos na ba? Sa harap ng bata kayo, mga matatanda, ang kapal naman ng mukha ninyo. Eh ano ngayon? Ano ang magagawa mo sa amin? Nakakatawa talaga. Paumanhin po, President Xia. Kakamiting ko lang po. Nakarating na po ba kayo ng anak ninyo? Oo, nakarating na. Pero, Ano ang pero? Sabihin ninyo po sa akin ang anumang problema. yung mga guwardiya ninyo dito akala nila peke ang permit ko. Pinangsipon nila ito. Ngayon gusto nilang ako at ang anak ko ay dalhin sa presinto. May ganyan bang nangyayari? President Xia, pakiabot ang telepono sa 3 guwardyang yan. Kakausapin ko sila. Ang director ninyo na si Chu may sasabihin sa inyo. Nag-aarte ka. Parang totoo ah. Nag-set up ka pa ng peking Director Chu. Ikaw naman loloko. Nagpapanggap kang Director Chu ng Sales Department. Sawa ka na ba sa buhay? Jiang Dongliang, paano mo nasabi sa akin yan? At hinarang mo pa ang VIP ng sales, gusto mo nang umalis. Ikaw pala talaga, Director Chu. Lahat yan ay misunderstanding. Talagang misunderstanding lang. Huwag mong seryosohin. Huwag mo akong lokohin. Ngayon, agad-agad, hayaan mo silang pumasok. Pagkatapos, pumunta ka sa opisina ko para kunin ang sahod mo. Ikaw at ang 2 guwardiya sa pintuan. Umalis na kayo. Sinisibak kayo. Kapitan talagang si Director Chu. Gino, sinira ninyo ako. Galit ako sa inyo. Mampaumanhin sa ginawa ko. Pasensya na talaga. Nakikiusap ako ng tawad. Hiling ko lang po sa harap ni Director Chu magsabi kayo ng mabuti para sa akin. Ang buong pamilya ko ay umaasa sa trabahong ito. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Eto ang problema. Bakit kita tutulungan? Kanina, gusto mo magpatira pa si Mami, gagawin pa ba? Ikaw ang may masamang ideya. Lumuhod ka at magpatira pa. Magpatira pa ka. Hindi siya. Ikaw. Sige, ako rin. Pero pakiusap, tulungan mo ako kay Director Chu. Magsalita ka ng mabuti para sa akin. Talagang hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Gagit. Eto na ang problema. Bakit kita tutulungan? Di ba kanina pinayapa mo si Mami? Luluhod ka pa ba? Lahat ng to dahil sa masamang payo mo. Lumuhod ka na agad at mag-sorry. Lumuhod ka sa akin. Hindi siya ang luluhod. Ikaw. Sige, luluhod din ako. Pero pakiusap, tulungan mo akong magpahiwatig kay Director Chu. Hindi talaga ako pwedeng mawalan ng trabaho. Ate siya,
Kami naming magkakapatid ay empleyado lang. Hindi rin madali. Ikaw ay mapagpatawad at malawak ang pangunawa. Pagkatapos naming lumuhod, sana ay magpakita ka ng awa. Pakiusap. Tama na, tama na. Director Chu, isuspend natin ang mga guwardiyang ito. Obserbahan muna. Opo. Susunod po. Gagawin ko na po. Maraming salamat sa inyong pagpapatawad. Ako, papahiran ko po ang sapatos ninyo. Huwag na. Pwede na ba akong pumasok at tingnan ang bahay kasama ang bata? Tuloy po kayo? Dahan-dahan. Mami, medyo inaantok ako. Pwede ba akong matuloy sa sopa doon? Sige, sige. Hintayin ko lang siya. Siya. President siya. Kanina sa pintuan, talagang hindi pagkakaunawaan. Malinaw ko naman silang inutusan, pero nagkamali pa rin. Pasensya na. Wala yon. Maliit na bagay lang. Basta't lumaki si Nian na masaya, iyon ang pinakamahalaga. Nanay, medyo inaantok ako. Pwede ba akong pumunta doon sa sofa at matulog sandali? Sige, sige, punta ka. Hintayin ko na lang siya. Okay. Ginoong siya. Kanina lang sa pinto. Talagang hindi pagkakaunawaan. Sabi ko na sa kanila ng malinaw, pero nagkamali pa rin sila. Pasensya na talaga. Wala yon. Maliit na bagay lang naman. Basta't masayang lumaki si Nian. Iyon ang pinakamahalaga. Huwag kang mag-alala, ginoong siya. Ang mga pasilidad ng Lanjing Group sa buong Jiangcheng ay talagang top-notch. Tiyak na magiging komportable ang inyong pamilya. Napaka-komportable. Sige. Basta't masaya si Nian, pag-iisipan kong magdagdag ng isa pang investment. Dahil sa sinabi mo, tiyak na ang Lanjing Group ay ituturing ang inyong pamilyang tatlo na parang sarili naming magulang. Kahit anong hiling mo, kahit magdusa kami, gagawin namin. Sa tingin ko, kayo ngayon ay masigasig. Tingnan natin ang inyong performance. Sigurado, sigurado. Siya nga pala, ginoong siya. Yung anak ninyong si Nian, hindi po ba siya kasama? Kasama. Pagod siya, nagpahinga doon. Bata naman, malamang pagod. Ginoong siya, pasensya na. Ngayong araw, baka sumakit ang tiyan ko. Medyo masama talaga ang pakiramdam ng tiyan ko. Sige, pumunta ka. Mamaya, hahanapin ko siya para maglibot. Salamat ginoong siya. Tuloy po kayo. Yan, mas mabuti ka na ba? Mas mabuti na, nanay. Tingnan natin ang bahay doon. Pagkatapos, doon ka natitira sa bagong bahay. Sa malaking kama, puno ng iyong mga teddy bear. Okay lang ba? Okay, Pumili tayo ng isang pinakamalaki at pinakamagandang bahay para tirahan. okay. Tara na. Nian, okay ka na? Mas okay na ako, mama. Pumunta tayo sa kabilang side para tingnan ang bahay. Pagkatapos tingnan ang bahay, doon ka natitira sa bagong bahay. Sa malaking kama, puno ng iyong mga stuffed toys na bear. Okay ba? Pumili tayo ng isa pinakamalaki at pinakamagandang bahay na tirahan. Tara na. Ang ganda ng mga bahay dito. Tingnan mo ang batang ito, parang hindi nakakakita ng magagandang bagay. Mga babaeng walang pambili, panay tingin lang. Oo, Nian. Hindi lang maganda ang mga bahay dito, pwede nang tirhan na lahat. Pwedeng tumira agad. Ang mga bahay ng Lanjing namin syempre maganda. Tulad ng kasabihan, kung ano ang bayad, siya ang kalidad. Hindi ito para sa kung sino-sino lang, kayang bilhin. Para sa mga taong tulad ninyong mataas ang antas, iyon ang may kakayahang bumili. Gusto ko yung sinabi mo. Siguro ang mga residente ng Lanjing ay dapat mga taong may class, di ba? Syempre naman, lahat sila ay high class. Kapag bumili ka ng Lanjing, marami kang makikilalang tao. Baka sa paglalakad lang ng aso, may deal ka ng mapag-usapan. Mahal bilhin na natin ito. Siyempre. At ako ang bagong sales director. Baka may internal discount pa. Tumahimik ka. Hindi ba't lihim na inspeksyon ngayon? Huwag mong hayaan na marinig tayo. Bibilhin ko yan. Nian, alin ang gusto mo? Bibilhin natin yan. Kayo ba? Karapat-dapat ba kayo? Ang ganda ng bahay na yon. Gusto ko yon. Miss Sales Agent, ano ang ginagawa mo? Bakit mo sinaktan ang anak ko? Kailangan ko ng paliwanag mula sa'yo. Nagbibigay ka na naman ng ibang treatment, di ba? Ang bilya na ito ay ang core ng buong development namin at ang pinakamagandang bahagi. Karapat-dapat para sa inyong dalawa na mga high society. Para sa inyong dalawa, mga dilag na pumasok para magpalamig. Huwag kayong humawak kung saan-saan. Madudumihan ninyo ang tanggapan ng benta namin. Hindi ninyo kayang bayaran sa walong buhay. Miss Salajon, sasabihin ko sa iyo ulit. Ngayon, pumunta ako para bumili ng bahay. Hindi lang ikaw ay nagsalita ng masama. Sinaktan mo pa ang anak ko. Nagbibigay ka pa ng ibang treatment.
Ito ba ang inyong paraan ng pagtanggap ng bisita sa tanggapan ng benta? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Naghahanap ka ng gulo. Hindi ko inaasahan na ang lanjing na napakataas na lugar ay maaabala ng isang magandang babae. Oo nga, ang baba ng klase. Ma'am, ang Lanjing ay tumatanggap ng mga bisita, ng mga mayayaman at kilalang tao. Ang mga taong pumapasok at lumalabas, ay kadalasang nagmamaneho ng Porsche, at may suot na Rolex. Ikaw, wala kang dala, at may kapal ka pa ng mukha na pumasok para ipaasikaso sa akin. Karapat-dapat ka ba? Magaling. Ang klaseng ito ay dapat sa inyo mga mahihirap na mabaho dapat layuan. Magaling na paglalayo. Ang pag-ayaw sa mahirap at pag-ibig sa mayaman ay napakaarte. Bata, makinig ka. Ikaw at ang nanay mo, sapat na ang tagal nyo. Lumabas na kayo. Narinig mo ba? At ang iyong kamay, huwag mo hahawakan kung saan-saan. Kung hindi, ang nanay mo magbabayad hanggang makulong. Ayaw mo rin naman, na hindi na makita ang nanay mo, di ba? Sino nagsabing walang pera ang nanay ko? Maraming pera ang nanay ko. Atensyon, sales lady. Sasabihin ko sa'yo ulit. Pumunta ako ngayon para bumili ng bahay. May pera ako, sapat na. Kailangan mo lang gawin ang serbisyo mo. Para sa mga tulad nyo na nasa ilalim ang magkaroon ng 10,000 ay itinuturing na maraming pera. Tama ba? Malamang, kahit isang tile hindi nyo mabili. Talaga. Paano kung sabihin ko na kaya kong bilhin lahat? Kung mabibili mo lahat, titigil na ako bilang sales lady. Libre kitang mag-alaga sa anak mo habang buhay. Paano? Sige na, hindi ko kailangan ng yaya na tulad mo. Mas mabuti pa sa bahay ako. Napaka-komportable. Hindi ko kailangan ng mapagmataas na yaya. Ano? Ano sinabi mo? Sinasabing mapagmataas ka. Paanong pagpapalaki yan? Nakagawa ka ng batang mabaho ang bibig. Teka, subukan mo ulit magmura. Paano kung walang pera at kapangyarihan? Mamalo ka pa? Siya ang unang nanakit. Kayo na mga cute sa mga cute, maganda sa mga maganda, ay marunong lang magmura at manigaw. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, nandito ako. Kung maglalakas loob kang galawin ang opisina ng benta kahit isang buhok ng sinuman, papatayin kita agad. Asawa, ang galing mo talaga. Bayani na sumagip sa dilag. Sobrang maginoo. Ang mayamang Ginoo at ang mahirap na dilag ay talagang malayo ang agwat. Sino ba talaga ang nasa itaas? Sino ang nasa ibaba? Malalaman niyo mamaya. Kung hindi kita bibigyan ng leksyon, nagpapaka-artista ka pa? Nakita mo ba? Kamao na kasing laki ng sako. Anong nangyayari? Bawal ang away sa opisina ng benta. Tagapamahalasan, itong mag-inang mahirap ay pumupunta rito para maki-aircon at nakakaabala pa sa ibang bisita. Ito, mukhang hindi ako nagkakamali, di ba? Ang suot niya ay Grand Mif na palda. Iyong modelo na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Baka siguradong nagpapanggap lang na mahirap. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo pa bang magtrabaho? Anong problema? Hindi ba pwedeng bumili ng bahay ang mahirap? Sino ang nagturo sa iyo na maliitin ang tao? Ako. Tagapamahalasan, mali ako. Ma'am, huwag po kayong magalit masyado. Mamaya po, bibigyan ko kayo ng mga libreng regalo mula sa aming proyekto bilang paumanhin. Bakit hindi mo kunin? Kunin mo ang kahon ng regalo. Para sa 2 bisita. Tagapamahalasun. Tanong ko lang, may karapatan na ba ako? Bumili ng bahay sa Lanjing ninyo? Oo naman. Ang aming proyekto ay hindi nagdi-discriminate. Makatitiyak po kayo. Tagapamahalasun, payo ko sa iyo, mas mabuti, pag-isipan mo ng mabuti. Kung magsasalita ka ng ganyan, baka hindi na ako bumili sa inyo. Ayokong makasama ang mga mahihirap sa iisang subdivision. Ma'am, tingnan ninyo ang damit ng batang babae. Pamilyar ba? Bakit hindi ko napansin kanina? Ang suot niya ay galing sa Grand Mify. Oo. Kaya pala, misunderstanding lang. Nagkaroon tayo ng kalituhan dito. Mahal, tingnan mo. Tama, mali ang akala natin sa kanya. Huwag kang maniwala sa chismis. Sa tingin ko, hindi ako mali. Bata kanina, si tita. Mabilis lang ang dila ko. Hindi naman masama ang intensyon ko. Patawarin mo na si tita, ha? Tita, masama ka talaga. Hindi kita patatawarin. Sa tingin ko, dahil gusto ninyo lahat, ang bilya sa gitna. Maghahanda muna ako. Mamaya, dadalhin ko kayo sa condo units. Pero, ganito na lang ba? Kayo ba sa Lanjing ay? Tama na, asawa ko. Pareho naman tayong nasa parehong antas. Bigyan natin ang bawat isa ng respeto. Baka sa hinaharap, magkaroon pa tayo ng partnership, di ba? Dapat laging pang matagalan ang pananaw natin. Huwag maging shallow, huwag putulin ang sariling daan. At magsisi. Para sa iyo ngayon, tigil na ito. Tama, mas mabuti nang magkaibigan tayo. Baka sakali, maging magkapitbahay pa tayo. Magkikita palagi. Kaya mamaya, ako na ang taya. Iimbitahan ko kayo sa afternoon tea.
Tara. Niyan, bibili ako ng inumin. Ano gusto mong inumin? Gusto ko ng orange juice, yung may maraming pulp. Napakasarap. Sige, bibilhan ka ni Mommy. Pumunta ka roon at magpahinga. Niyan. Sino ang nang-away sa iyo? Tayo ka at sabihin kay Mommy. Mommy, may isang bata ayaw akong pahintuin sa sopa. Ayos lang. Sino ang nang-away sa anak ko? Ako ang munting master. Hilyo ka. Wala bang nagturo sa'yo na maging magalang sa ibang bata? Siyempre, tinuruan ako. Bakit mo inaapi ang anak ko? Tama lang sa kanya, kasi umupo siya sa maling upuan. Walang ingat, dapat turuan. Yan. Umupo ka ba sa upuan ng iba? Wala namang tao sa inupuan ko. Nay, tingnan mo. Ano kung walang tao? May upuan para sa lalaki, may upuan para sa babae, may upuan para sa bata, at may upuan para sa matatanda. Pero walang upuan para sa mahihirap. Ikaw, pangit na mahirap na bata. Kung gusto mong matulog ka sa kalye. Humingi ka ng tawad sa kanya. Ano ka ba? Tikman mo ang baril ko! Papatayin kita. Ikaw! Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Alam mo ba kung sino ang nanay ko? Wala akong pakialam kung sino ang magulang mo. Kahit dumating pa ang ninuno mo ngayon, papatayin pa rin kita. Papatayin talaga kita. Tatay, nanay, tulong! Saklolo! Papatayin kita. Tatay, nanay, saklolo! Saklolo! Tawagin mo ang tatay at nanay mo. Wala ring silbi kahit tawagin mo ang mga ninuno mo. Humingi ka ng tawad sa anak kong babae. Tigil. Anak, okay ka lang? Masakit ba? Nanay, yung masamang alat anak niya, sabay nilang inapi ako. Ma'am, sinaktan mo ang bata. Sobra naman yan. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Binigyan na namin kayo ng pagkakataon. Pero hindi pa kayo kontento. Ginantihan ninyo ang anak ko. Anong ginantihan? Ang anak mo? Anak mo yan. Naunang mang-api sa anak kong babae. Dapat mo nang disiplinahin ang anak mo. Walang disiplina. Anong sinasabi mo? Pinagsasabi mo ang anak ko? Walang disiplina. Nagbibiro ka ba? Ang anak ko ay isang mahusay na estudyante. Siya ang naunang umapi sa akin. Nasakta ng kamay ko. Binuhusan pa ako ng water gun. Sinungaling ka! Ikaw itong mahirap. Pumunta ka dito para manggulo, pinoprotektahan ko ang pampublikong lugar. Ang batang ito ay estudyante ng Yingkai. Tama. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang anak mo ang unang nang api sa anak ko. Kaya dapat kang humingi ng tawad. Sa tingin ko ito ang pinakamakatwiran. Sasabihin ko sa iyo ang totoo ngayon. Ako ang discipline officer ng Yingkai. Ang asawa ko ay development director ng Lanjing. Kanina, ang asawa ko, unang araw niya sa trabaho ngayon. Gusto niyang mag-inspeksyon ng lihim. Ayaw niyang mag-away. Pero sumuntok kayo ngayon, kaya kailangan ninyong magbayad. Nakakatawa naman. Ang anak mo ang mayabang at nang api. At gusto mo kaming pabayaran. Kung ganoon, may hustisya pa ba? Nasaan ang hustisya? Bahala na kung ano ang totoo. Dahil sumuntok kayo, huwag kayong magtaka kung walang awa. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Umalis kayo dito. Kung hindi, papahila ko kayo palabas. Sasabihin ko sa inyo, ang nanay ko ang principal ng school. Ang tatay ko ang boss ng lupan. Dito, ako ang may sabi. Walang makakapagsabi ng iba. Kahit gusto mong bumili ng bahay, kailangan mo munang magpaalam sa akin. Tingnan mo ang anak mo. Ang yabang na. Walang disiplina. Ngayon ko lang nalaman kung ano ang puno, siya ang bunga. Sobrang nagulat ako. Isa ka lang mayayamang walang modo, na akala mo ang taas ng pagkatao. At dito ka pa nagbibigay ng leksyon, sa akin at sa anak ko. Mukhang sawa ka na sa buhay. Mamaya, ngayon ko ipapakita sa inyong mag-ina kung ano ang mata sa mata. 10 beses ang balik. Tao. Lahat, sugod, sakuhin ninyo sila. Ang dalawang ito ay mga panauhin ni Director Chu. Anong Chu? Anong Wang? Ang asawa kong si Director Zeng ang inyong pinuno. Kung susuway kayo ngayon, aalisin ko kayo sa trabaho. Narinig ninyo ba? Narinig na. Dahil na-offend na natin si Director Chu, kay Director Zeng na lang tayo magtrabaho, pareho lang naman. Tama, makatwiran naman. Higil, bago kayo gumawa, isipin ninyong mabuti. Kapag ginamitan ninyo ako ng dahas, walang magandang mangyayari sa bauan. Isipin mo ang sarili mong kahihinatnan. Ayos lang. Yan, tumayo ka.
Binabalaan ko kayo. Humingi kayo agad ng tawad sa anak ko. Kung hindi, hindi ko kayo patatawarin. Binibini, payo ko, humingi ka na ng tawad. Kung hindi, marami kang matitikman na sakit. Anak, ilang beses ka sinaktan ng mga hamak na to? 11, 12, 13. Sandaang beses nila akong pinalo. Nagsisinungaling ka. Hindi ka mabuting bata. Sinungaling. Sige, kung gayon, ibabalik natin ang 1,000 palo. Pagkatapos, itapon ninyo sila sa labas. Kunan ninyo ng litrato ang mag-inang ito at isabit sa dingding ng pinto. Isulat doon, simula ngayon, bawal pumasok ang mag-inang ito at ang aso. Magsimula sa bastos na batang babae na ito. Paluin ninyo. Sino ang maglalakas loob? Bitawan mo ako. Ngian yan. Ikaw, bitawan mo ako. Hindi kita patatawarin. Akala mo ba patatawarin kita? Ngayon, hinampas mo ang anak ko gamit ang kamay. Gagamit ako ng patpat para gantihan ka. Makatarungan naman, di ba? Nanay Patpat, Mabuting anak. Ngayon, tutulungan kita ng nanay. Ilabas ang galit na ito. Tigil! Ay, Director Chu, hindi ba ikaw at ang asawa ko ay may ginagawang negosyo? Bakit ka napunta dito? Pasensya na, CEO siya. Ano? Ano? CEO siya? anong CEO? Isa lang siyang malaking dukha at isang maliit na dukha. Kayo, mga walang mata. Hindi ba sinabi ko na? Si CEO siya ay ating mahalagang panauhin. At naglakas loob kayong saktan siya. Anong mahalagang panauhin? Imposible. Director Chu. Ngayon, nakita ko na ang totoo. Ang ugali ng inyong kumpanya. Ipinagmamalaki ang pagsipsip sa mayayaman. At ang pamantayan ay ang paghamak sa mahihirap. Sa ganitong ugali ng inyong kumpanya, natatakot ako na masamain ang aking anak na babae. Nakakadiri. Sobrang nakakadiri. Dapat kang humingi ng tawad kay CEO siya ngayon. Ito ang taong kahit asawa mo ay hindi pwedeng galitin. Narinig mo ba? Bakit? Bakit ako dapat humingi ng tawad? Hindi ako hihingi ng tawad. Ma'am siya, tingnan mo ang anak ko. Nagkamali lang siya isang pagkakamali na lahat ng bata ay nagkakamali. Ikaw ay isang matanda. Hindi ka dapat magtanim sa bata. Hayaan na natin itong lumipas. At saka sinaktan mo ako. Hindi pa kita sinisingil. Napakabastos mo. Huwag kang magpalusot dito. Bakit hindi mo agad dalhin ang anak mo at humingi ng tawad sa anak ni Ma'am Xia? Sinasabi ko sa iyo, hindi siya hihingi ng tawad. Hindi matatapos ang usapin na ito ngayon. Tagapamahala, Chu. Kahit na may konting hindi pagkakaunawaan kami ni Ma'am Xia ngayon, pero ikaw at ang asawa ko ay parehong direktor. Parehas lang ang ranggo ninyo. Hindi mo ako mapipilit. Kung gusto mong mag-sorry, ikaw na lang ang humingi ng tawad. Sige. Ayaw mong humingi ng tawad, ha? Kung ganoon, sa dahilang panggugulo sa benta ng properties, sa ilalim ng paratang na panggugulo, idedemanda ko kayo. Ano? Idedemanda mo ang asawa ko? Tatay, hinihiling ni Tito Chu na ako ay humingi ng tawad sa batang mahirap na iyon. Pero wala akong kasalanan. Pinagbintangan lang ako. Huwag kang mag-alala, anak. Hinding-hindi ka mapapahiya basta nandito si tatay. Inaapi ng anak mo ang anak ko at ayaw humingi ng tawad at paulit-ulit niyang pinipilipit ang katotohanan. Humihingi ako sa iyo ng hustisya. Hindi naman sobra, di ba? Pero nakikita ko lang na nakikipagsabwatan ka kay Director Chu para apihin ang asawa at anak ko. Chu, idedemanda mo ang asawa ko? At gusto mo ring mag-sorry ang anak ko, tama ba? Ang isyung ito ngayon, kung hindi mo ibibigay sa akin ang isang kasiyasyang paliwanag, hindi tayo matatapos. Naiintindihan mo ba? Zeng, si Ma'am Xia ay isang malaking tao sa Xinghe Group. Sa ordinaryong araw, pinapabayaan mo siyang apihin ng ibang mga bata, okay lang. Ngayon, sasamahan mo pa siya at kakampihan. At lalaban kay Ma'am Xia? Isipin mong mabuti. Wala nang pag-iisip. Sa mga residente ng Lanjing, marami ang mga taong may kapangyarihan at kayamanan. Hindi namin kailangan ang isa lang sa kanya. Kung gusto niyang bumili, bumili siya. Kung hindi, umalis siya. Nakakatawa naman. Sigurado akong mabebenta ang mga unit natin. Director Chu, pinapayuhan kita na mag-isip kang mabuti. Hindi mo kailangan, para sa isang tagalabas, na makipag-away sa amin. Ang isyu ngayon kay Ma'am Xia, magbigayan tayo. Pagkatapos ng lahat, ang anak mo ay nag-aaral sa eskwelahan na aking pinamumunuan. Ang lugar na tinitirhan ninyo ay nasa proyekto ng aking asawa. Kung gagalitin mo kami, wala ring magandang mangyayari sa iyo. Bakit ako dapat pumili sa inyong mga pagpipilian? Anong ibig mong sabihin? Kung bibilhin ko ang buong real estate group, bibilhin ko lahat. Bilhin ang buong grupo. Ang laki naman ng sinasabi ni President Xia. Ito ang narinig ko ngayong taon na pinaka nakakatawang biro. Gusto mong bilhin ang buong grupo.
Siguro ang pinakamayaman sa Jiangcheng ay hindi rin kayang gawin yon. Talagang walang buwis ang pagyayabang. Ako pa nga, sabi ko, kaya kong bilhin ang Wall Street security guard. Ang yabang mo. Walang preno. President Xia, pinapayuhan kitang pag-isipan mong mabuti. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Wala kang kakayahan. Wala ka ring galing. Dahil ang Lanjing Group ay isang pampublikong kumpanya. Market cap ay higit sa 100 bilyon. Ang network at kapital ay hindi mabilang. Kahit ang pinakamayaman sa Jiangcheng, noon, malaki ang pagsisikap na ginawa para lang mabili ang 40% na shares. Naiintindihan mo ba ang konseptong ito? President Xia, alam ko na ikaw ay isang malaking tao sa Xinghe Group, pero ang pagbili ng Lanjing Group ay isang imposibleng pangarap. Ito ay hindi isang maliit na bagay. President Xia, tama ba? Dahil ikaw rin ay isa sa mga taong nasa high society, kaya hindi kita pinapansin. Pero kung gusto mo talagang makipag-away, hindi ako matatakot sa iyo. President Zeng, nasa high society ka na ngayon. Di ba? Sige na, matatakot ba ako? Abangan natin. Uy, asawa. Sa loob ng 10 minuto, bibilhin ko ang Lanjing Group. Agad. Kaagad. Palakpakan kita. Kung mabibili mo talaga ngayon, wala akong sasabihin pa. Ang buong pamilya ko ay hihingi ng tawad sa iyo. Tingnan mo nga, mukhang mapapahiya si President Xia ngayon. Konting kakayahan lang, gusto nang magmarunong sa Lanjing. Hindi man lang tumingin kung saan siya. Guard. President Xia, malapit na ang oras. Sa tingin ko, ang stock market ay walang kahit anong abnormal. Paano naman mangyayari na walang kahit anong balita? Sienna, kasalanan ko ito ngayon. Hindi ko naayos ang pagtanggap kay President Xia. Ang nagtali, siya rin ang magkakalas. President Xia, pasensya na. Director Chu, hindi ko kailangan ng iyong paghingi ng tawad. Wala kang kinalaman dito. Wala, sila dapat humingi ng tawad. Hindi lang sila hihingi ng tawad. Kailangan ko rin silang palayasin. Ang lugar na ito ay may isang grupo ng mga peste. Natatakot ako. Nasaktan ang aking anak na babae. Sige, magyabang ka pa. Uy, may mga ilang segundo pa. Ang yabang mo tungkol sa acquisition mo ay sasabog na. Tawa ka lang ng tawa. Tingnan natin hanggang kailan ka tatawa. President Xia, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang pinakamalaking stake ng Lanjing Group, nasa kamay ng pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Itinatago niya ito parang kayamanan kung gusto mong sapilitang bilhin, maliban kung kusang loob niyang itapon ang perang punong ito. Sa tingin mo, posible ba iyon? Pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Kung mangahas siyang galitin ako, gagawin ko silang bangkarota agad. Hindi man lang niya iginalang ang pinakamayaman. Maya-maya, ang Jade Emperor, ibaba mo ba siya sa basura? Lima. 4. Oras na. President Zeng masama. Ang mga shares ng Lanjing Group sa merkado, binili ng isang misteryosong conglomerate. At ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, ibinebenta na lang din ang lahat ng kanyang stake. Ano? Anong sinabi mo? Presidente Xia, talaga bang binili mo ang Lanjing Group? Binili mo? Imposible. Kahit na sa pilitang binili, wala siyang kinalaman. Nagkataon lang ito. Ano? Akala mo nagkataon lang? Nakakapagpaliwanag ka talaga sa sarili mo. Mahal. Mahal. Nabili na ang Lanjing Group. May hawak ka ngayon ng 60% ng shares ng grupo. May control ka sa majority. Tiyak, imposible ito. Simula ngayon, ako na ang presidente ng Lanjing Group. Simula ngayon, kung sino ang gusto kong tanggalin, matatanggal. Kung sino ang gusto kong taasan ang sweldo, yataasan ang sweldo. Naiintindihan niyo ba? Ikaw na hambog na probinsyano. Mamaya, tatawagan ko ang tatay ko para patahimikin ka. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Presidente siya, bata pa kasi, walang masamang intensyon. Hindi pa marunong ang bata. Huwag mong pansinin, huwag mong pansinin. Bakit ko hindi pansinin? Kung sasabihin nyo na mula sa paaralan ng anak ko at sa tinitirhan namin ay umalis kayo, hindi ko na talaga papansinin. Ay, Presidente Xia, hindi ba ito lahat ay misunderstanding? Totoo naman, hindi ako marunong magturo ng anak. Pasensya na po, okay? Nanay ng bata,
Bilisan mong disiplinahin ang batang ito. Ako na ang haharap sa kanya. Ikaw ang dahilan ng problema. Nagdulot ka sa akin at sa tatay mo na mawalan ng trabaho. Wala nang pera para bilhan ka ng pagkain. Bilisan mong humingi ng tawad kay Nian. Humingi ka ng tawad. Pasensya na, Nian. Alam kong mali ako. Presidente Xia, Tingnan niyo po, humihingi na ng tawad ang bata. Baka pwede na nating kalimutan ang nangyari ngayon. Bakit naman? Bakit ko pa dapat kong panatilihin ang pamilya ninyong tatlo? Mga pasaway, para patuloy na sirain ang buhay ng anak ko. Hindi ko kaya. Ayoko nang mag-iwan ng ganyang panganib. Ate, humingi na ako ng tawad. Hindi mo ako pinapatawad. Wala ka bang konsensya? Ikaw ay isang matanda, samantalang ako ay bata pa lamang. Kayo mga matatanda, ba't kayo nakikipag-away sa batang tulad ko? Bata, may ituturo akong isang kasabihan sa'yo. May kasabihan, kung hindi naturuan ang anak, kasalanan ng magulang. Tingnan mo ang pagmamayabang mo, malamang ganyan din ang mga magulang mo. Kaya naman, kung hindi ko sila parusahan ngayon, hindi ako mapakali. Kaya ito ay kasalanan ninyo. Naiintindihan nyo ba? Chairman Xia, pwede ba akong lumuhod sa inyo? Director Chu. Simula ngayon, tanggalin lahat ng posisyon ni Director Zeng at paalisin siya sa Lanjing Group. Ang kanyang mga posisyon, ikaw na ang mag-reassign. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko? At kayong dalawa, kung gusto ninyo makuha ang temporary compensation, hilain ninyo ang pamilya nilang tatlo at alisin sa harapan ko. Sisiguraduhin kong matatapos ang trabaho. Chairman Xia, pasensya na. Chairman Xia, noong mga oras na iyon, nasilaw lang ako. Chairman Xia. Buti pa siya, hindi pa niya ako pinasakay sa kabayo. Nian, pinalayas na ni Mommy ang masasamang tao. Ngayon kailangan mong mag-aral ng mabuti. Narinig mo ba? Mami, sisiguraduhin ni Nian na makakuha ng first place sa school para mapagmalaki mo, okay? Ikaw ang nagsabi niyan. Pinky swear tayo. Pinky swear, hindi pwedeng magbago. Sinong magbago ay pagong. So, Chairman Xia, kailangan ko bang maghanda ng isang hiwalay na opisina para sa inyo? O may iba pang lugar na kailangan pang ayusin? Hindi na. Hindi naman ako lagi dito para makialam sa pamamahala. Ang pang-araw-araw na operasyon ay nasa iyo na. Kung magaling ang trabaho mo, hindi mawawala ang iyong bahagi sa kita. Chairman Xia, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang aking makakaya. Mahal, pumili tayo ng bahay. Bahay para sa tatlo nating.